Hi Aries, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Aries, this is your first half of July Gabay Tarot reading ngayong July 5 to July 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabayan lamang. Tandaan ni Aries, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Aries, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Aries ngayong July 5 to July 15, 2026. Ay wow, Aries. Sabi po dito, prosperity is yours. Nakikita ko dito may nag-uusap tungkol sa property. May nakabenta ng bahay, may bibili ng bahay, may magpapatayo ng bahay. May nag-uusap din tungkol sa domestic matters. I believe this is your family or kasamahan sa bahay. And nakikita ko rin dito na some of you, ang trabaho nyo po is home base. Or nagpasya kayong i-home base yung trabaho nyo. And some of you, may balak or nagawa na nag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relax, and security pag nasa bahay kayo. So ang ganda nito, relax, calm and relax, which is kailangan talaga natin yan, Aries. Ay, ang ganda. Ganda pa rin. May malaking pera. Makaka-receive kayo ng malaking pera. Cash, oo. Pero may cheque din ako nakikita dito, Aries. Cash or cheque. So, claim niyo po. Claim niyo po, Aries. Ang ganda po nito. Makaka-receive din ng ilan sa inyo ng news, information, correspondence, mail, email, text, call. Basta balita po. Makaka-receive din kayo. What I meant is malalaman mo din yung malalaman mo na. Okay? Malalaman mo na yung totoong intensyon ng isang tao sa iyo. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay, Aries. Nakikita ko dito na yes, most of you busy sa mga ginagawa, lalo na nagbibigay ito ng malaking pera. Oo. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay, kaya nakikita ko dito yung hard work and dedication. Aries, maging maingat lang po kayo kasi may nakita ko ditong rivalry competition. Maging maingat kasi Tuso at Mandaraya. 'Di ba may healthy rivalry, healthy competition? 'Di ba meron ganyan, masaya yan, exciting, maingay pero happy, enjoy. Pero ito hindi siya healthy. Tuso nga at Mandaraya, sinungaling din. So, sinabi ng card dito, lumabas to na maging maingat ka. Huwag na lang magalit. Kung pwede po, huwag na lang magalit kasi magka-create kayo ng blockages niyan Kundi, maging maingat. Baka nag-share ka ng mga ideas mo dyan, plano mo dyan, decision mo na may access siya sa iyo na para sirain yung ideas, plano or decision mo. Okay, so kung pwede po na sinabi kasi ng card dito na huwag sanang magpa-apekto. Kumbaga, put limitation, put boundaries, kung pwede po ha. And ang wag sanang magpa-apekto. Okay, kasi tuso.
mandaraya, sinungaling, mapanlinlang, may ill intention. Kung sa Tagalog pa, this is anong tawag nito? Masamang intention. Okay? At kung pwede po, sabi kasi ng card dito na may access kasi siya sa'yo. Meaning to say, pwedeng pinapayagan mo na makialam siya sa'yo, pwedeng malapit lang yan sa'yo, na pwedeng hindi mo na malayan na naapektuhan ka na pala sa mga panggugulo niya. Kasi may dito nakisawsaw, nangingialam na nagmamanipula, naninira. Trouble niya, like ginugulo ka talaga niya. So pwedeng literal na ginugulo. Or literal, pwede din na, let's say, nagsasabi ka sa kanya ng desisyon tapos, hindi mo may magagawa yan, Aries. Hindi yan magiging successful, Aries. So, papayag ka ba niyan? Ano po opinion niya yan? Hayaan mo. Basta manatiling makinig ka sa iyong boses. Kumbaga, kasi ang intention ng taong ito para mawala yung confidence mo. Para maguluhan ka. Para masira yung plano mo, yung decision mo, yung ideas mo. Pero then kinukuha niya yung ideas mo. Kasi competition eh. So, sinabi ng card mo dito, wag mong hayaan sana kung pwede na maapektuhan ka. May sitwasyon din ako nakikita dito, Aries, na ino-offer sa'yo. Like, paano ba ito sabihin, Aries? Like, temptation. Malawak kasi yung temptation. Okay? May nakikita ako dito. So, isa-isahin natin. Meron kasi sa bagay. May nakita ko sa bagay. Meron din sa tao. So, sa bagay, malawak kasi to eh. Let's say, for example, para maunawaan, nag-iipon ka ng pera para pambili ng lupa, property. Tapos, ngayon, natatam ka kasi may latest na cellphone na in ngayon. Latest nga, trending. Yan, gustong-gusto mo kasi, syempre bago eh. So, yung pag-ipon mo na pera na dapat sa pambili ng lupa, natatam ka nga nagastahin sa isang bagay. Nasa iyo naman po. Nasa iyo naman po yung desisyon kasi pera niyo po yan. Sa iyo po yan. Ikaw po yung mag-decide. Pero sinasabihan ka ng card dito na stop muna, pause and rethink. Pag-isipan na mabuti kung karapat dapat pa. Remember ha, at the end of the day, Aries, ikaw po yung mag-decide yan kasi buhay niyo po yan, pera niyo po yan. Hindi lang pa to sa pera, kahit ano man yung mga material na bagay. Okay, so next, may tao kasi ako nakikita dito. So temptation, lalo na sa committed na tao. Pwedeng ikaw to, or pwedeng siya, yung kausap mo na natempt siya. Like kinuwento niya sa'yo, alam mo, committed ako, pero natatempt ako sa isang tao. May nakita kong sitwasyon ganyan ha. And some of you, committed na natatempt sa ibang tao. It might be hindi ka gumagawa ng paraan, siya yung gumagawa ng paraan. Natatempt ka. Okay? Natatempt ka. So, yan ang sinabi ng card na may access na eh. Pwede nakapasok na siya sa iyong isipan, like na nakausap mo na siya. Kasi may seduction na ako nakita dito. So, ang advice ng card, do not put yourself in danger. Huwag mong ilagay yung sarili mo sa alanganin. Kasi committed promises yan. Jowa pa naman, Miss Jav. Ikaw na po ang bahala niyan. Sinabi ko naman kanina sa inyo na sinabihan lang kayo ng card nyo na kung may access na kasi, nasa harap mo na or nasa isipan mo na, parati mong naiisip or parati mong nararamdaman, yan. So, nasa iyo kung dito ka ba sa temptation, na magbibigay ng sakit ng ulo, or dito ka sa pag-control sa sarili mo. Kasi committed na.
Okay? So, sana nakuha mo yung tinutumbok ko. Aries. Kasi seduction talaga ang nakikita ko dito. Kung madadala ka sa sitwasyong ito, you put yourself in danger. And kumbaga nasa alanganin. Tapos magkakos talaga ng trouble. Ang card na nagsabi niyan ha. Ang card po ang nagsabi niyan, magkakos talaga ng trouble. Kasi may pagsisinungaling na eh. May distraction na. Okay? Tapos may ang nakita ko dito, sa nangingialam, nakisawsaw, naninira ng connection, naninira ng relasyon. Okay? So, yan yung sinasabi ng card, na dito ka ba sa temptation or kukontrolin mo yung sarili mo? You decide. Ay, ang bongga. Dalawang card na mismo ang nagsabi dito na may parating na malaking pera. Para doon pong pagkakataon po, opportunities na makapagbigay sa ng malaking pera. Let's say, job opportunity na malaki ang sahod. Yan. Basta may malaking pera po na parating sa inyo, dalawang card po mismo nagsabi niyan, claim, 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 claim. Aries. At may nakita ko dito ang cash flow, transactions, syempre makapagbigay, maka-earn ka ng malaking pera niyan. Dalawang card mismo nagsabi dito na prosperity is yours. I-claim nyo po, Aries, deserve nyo po ito. May concern ka sa matigas ang ulo? Or pwede din ikaw to? Pwede din po obstacle ito or na-burnout ka. Huwag po kayo mag-create ng blockages po. Oo. May nakita kasi ako ditong delays. Delays sa hinihintay mo or delays sa pag-uusap, delays sa paggawa ng action kasi may hesitation, or delays sa paggawa ng desisyon kasi may tutol. Natandaan nyo yung tutol? Yung mga sagabal, like naninira na nangingialam, natandaan nyo yung sinabi kanina. Oh, andito pa rin siya. Sinabi kasi ng card kanina na nasa iyong isipan na eh, nangingialam na siya. So, ibig sabihin nito, kailangan mong kontrolin na huwag sanang magpa-apekto. Okay? And etong card na ito, kailangan din to ng mahabang pasensya. Siyempre, na-burn out, may delay, you're creating blockages. Mahabang pasensya and release. Kasi kung hindi mo to i-release, mas mabibigatan ka. Huwag kayong mag-alala, Aries, kasi may tao dito na handa kang tulungan. Handa kang tulungan na, excuse me, kailangan ko mag-burp. Handa kang tulungan, like natuwa ka kasi napatunayan niya na loyal siya sa'yo, supportive siya sa'yo. Yan. Na siyang dahilan na mas naging comfortable ka. Hindi stable yung emotion mo, dahil sa distraction. Ngayon, nang may tao dito na handa kang tulungan, handang makinig sa'yo. Inaalalayan ka, ina-assist ka nga. Pero then may bago kang kasamahan, bagong kaibigan. At nakikita ko rin dito na pwedeng nagbigay siya ng advice sa'yo or ikaw tong nagbigay ng advice sa kanya, Aries. Pwedeng may bago kang gamit, may bago kang pet, bagong kaibigan, bagong kasamahan na magaan ang loob mo sa kanya. Some of you na hired as katiwala po.
Nagbigay ka din ng tiwala. Mas naging, kumbaga, napatunayan ng tao sa'yo, di ba? Na trusted siya, na loyal siya sa'yo. Mas nagbigay ka ng tiwala sa kanya. So may success, may mangyayaring nakatadhana sa'yo, serendipity. Makaka-receive ka ng rewards. This is luck, windfall, happiness also, good luck and good karma, positive opportunities, and things going your way. Ang ganda po, plain. Kuha tayo ng angel number for you, Aries, ngayon July 5 to July 15, 2026. Aries, angel number 77, sabi po dito, it is time to move on from the old patterns, habits, and fears. Now is the time to walk in the direction of your biggest desires and ambitions. Now is the time to be bold and brave. To attract more blessings, let us say the power affirmation, I am brave. Again, let us say, I am brave. Twice po yan ha. I am brave. Okay, lumabas din to kanina. So, yung mga old habits nyo, fears, unhealthy connections sa nakaraan, old patterns na paulit-ulit na lang nangyari. So, it's time to move on. It's time to move on. May kasamang forgiveness yan. Forgive yourself, forgive this situation, or forgive this person. Remember, Aries, we can forgive this person through your mind and heart. Kung may trauma ka pang nararamdaman dyan na hindi ka pa handang kausapin siya, we can forgive this person through your mind and heart. Gagawin mo to hindi lang para sa kanya, kundi para din yung sa iyo. Para din sa iyo, para sa iyong inner peace. Okay, so lumabas tong angel number 77 na it's about time na i-release mo na. Tapos mag-focus ka sa new direction. Kasi 'di ba, pag-release niyan, that is an ending. So, that is to make new space for a new beginning, para papasok yung new beginning. So, ang new beginning na ito is a new direction of your biggest desires and ambition. Okay? Na etong kailangan i-end mo, ito yung papasok sa'yo. Yung mga desires mo, yung hinihingi mo kay God, yung about your ambition, para ma-align na. Kasi hindi na itong mga fears, mga old patterns, habits, hindi na siya kailangan sa new beginning. Posible din na hindi papasok tong new direction na ito kung meron pa itong old patterns, habits, and fears. So it's about time to release this para mag-focus ka na sa new direction. Kasi naka-align to sa desires mo sa buhay, sa ambisyon mo sa buhay. Kailangan mong maging matapang. Increase your confidence with courage. Take an action with courage. Okay? Angel number 77, Aries.
Maraming salamat, Aries, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Your energy, lumabas din to kanina, angel number 77, na it's time to move on. Walk away. Kung ano man po ito, personal life ba, love and romance, career and money ba. Gagawin mo to, nakikita ko dito. Ito din yung advice na yung angel number 77. It's time to move forward. Magbigay ka ng aksyon kasi you want growth. Okay? May mga pagkakataon na haharapin mo na, bibigyan mo na ng aksyon. Kasi kung magsistay ka, it might be slow yung growth or walang growth talaga nangyari. It might be stressful or pwede din naging unhealthy yung anong tawag nito, connection. Pwedeng naging toxic yung place or yung tao. So gumagawa ka ng aksyon po. Lumabas din po siya sa tarot card niyo. Gumagawa ka ng aksyon kasi you want growth. Ang ilan sa inyo aalis, ang ilan sa inyo andyan lang pero mag-move forward. Kasi kung mag-stay ka, let's say, example, mag-stay ka sa drama, walang mangyayari, kundi ang magbibigay lang ito ng blockages. Magbibigay lang po ito ng bigat ng nararamdaman. Ang some of you, ready na mag-change career. Basta ang sinabi dito, ang ilan umalis talaga literal. Kasi ang punto kasi nito is ang intention mo kasi is you want growth. Hindi tumatakas, kundi you want growth. Okay. So, nagbigay ka ng, di ba, nagbigay ng aksyon. Pwedeng you have to, stepping out from the comfort zone to. That is changes. That is considered as a new beginning. Binigyan mo ng freedom yung sarili mo. Yan yung nag-clarify kasi yung cards, dalawang cards dito. And, di ba, sinabi ko kanina na may potential, like, may opportunity, may ano sa Tagalog na ito? Pagkakataon na nagkikita mo sa pagkakataon na ito na may potential magiging successful basta bigyan mo lang ng action. So, binigyan mo nga ng action. At ang dalawang card na ito, action po ito eh. Pero care is needed, of course. Kailangan mong gumawa ng konkretong plano. Huwag magpadalos-dalos sa pagpasya. Kailangan mong gumawa ng konkretong plano at makinig din sa inyong intuition. Malakas ang iyong intuition, take these chances. Alam mo eh, you know you are on the right path. Kumbaga, bahala na si Batman, basta go ka. Pero siguraduhin mo, Aries na huwag magpadalos-dalos sa pagpasya. Konkretong plano, malakinig sa inyong intuition kung pwede po. Yung may tampuhan dyan, ang advice ng card dito, leave the past behind. It's never too late to begin again. Mag-usap at magpatawad. And you have the support from the universe. You're divinely guided. Kitang-kita ko dito. Kumbaga, huwag kang matakot sa pagbabago na ito kasi nakikita ko dito, it will lead you to new opportunities. Magbibigay talaga to ng new opportunities sa'yo. Like nang sinabi ng iyong angel number 77. Pag binitawan mo na tong mga old patterns, hobbies, and fears na ito, makapag-focus ka sa new direction na naka-align to sa desire mo sa buhay, sa ambisyon mo sa buhay, sa hiniling mo ito kay God. Na mag-focus ka, syempre, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Pero, eto, nakikita ko talaga dito, atong
bibigyan mo talaga siya ng aksyon. So, huwag kayong mag-hesitate. Magiging safe, basta makinig ka lang niya sa intuition, konkretong plano din. Part ito ng personal and spiritual evolution. Sa career and money, inom muna ako ng tubig. Saglit lang po. Okay, sa career and money, may matatanggap kayong rewards or recognition. May nakita na akong promotion dito. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. 2 card po mismo nagsabi niyan. Aries, i-claim niyo po. May positive review, recognition nga eh. May graduation ba ngayon, Aries? May nakita kong graduation dito. Or pwede din natapos yung mga gawain mo, project mo, kung ano man tong achievement nyo. And celebrate your wins. Deserve nyo yan. Acknowledge nyo po yung how far you've come and kitang-kita ko dito ready ka sa new journey. Some of you, tapos ng construction and dream house mo. And this is atong 2 card na ito, nagbigay ka ng mahabang pasensya at nagkaroon ng growth, nag-harvest ka. Perfect situation to. Successful completion po ito, accomplishment po ito, success po ito. This is a perfect situation. Maaari din makatanggap ka ng gantimpala or positibong resulta sa inyong mga ginagawa nga. So, huwag kayo ma-disappoint kung bagabagalan kayo dyan. Like, dapat lume-level up na ako ngayon. So, this card tells you na kailangan talagang habaan ng pasensya. Kanina pa to, di ba? Na tinetest talaga yung patience nyo. So, habaan nyo po yung pasensya nyo. Have faith, patuloy mo lang yung pagsisikap. Dahil, di ba, mag-harvest ka. Basta magbigay ka lang ng mahabang pasensya, magkakaroon din ng growth. Basta stay patient, stay positive, and be grateful. 2 card mismo nagsabi niyan, mag-harvest ka. Worth it kasi naging masipag ka at nagkaroon ka ng tiyaga. Ang ganda ng cards mo. Aries, puro resulta sa inyong mga ginagawa. Okay, Aries, gusto niyo ba na ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like mapanood niyo po yung premiere ng video natin? Kung gusto niyo po, i-click niyo po yung bell notification. Kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love and romance. Matibay ang inyong relasyon. 2 card mismo nagsabi niyan. Maaari nga nag-date kayo after ng tampuhan. Sa mga single po, handa na kayong pumasok sa buhay ng pag-ibig. Ang ganda naman po. Makakatanggap po kayo ng magandang balita related to your home or personal life. Okay, ang success para ng sinasabi dito. Harvest na nandito din po.
Sa mga single, you've been doing a great job to love yourself. May potential din na mamimit mo yung posibleng romantic partner mo. So do something special for yourself. Oo, sabi din yung card, treat mo din yung sarili mo kasi deserve mo po ito. May nag-decorate ng bahay, may nag-renovate ng bahay, may nagbakasyon, which is sumabas din to kanina. You are focused on sa inner peace, na magkaroon ng inner peace. Focus on what brings you the most peace. So, sinabi din to kanina na may plano kayo magbakasyon or nagbakasyon na kayo ngayon. Again, sinabi ng yung card dito, deserve nyo ito kasi naging masipag kayo sa araw-araw. Ay, overcoming obstacles din to. Lumabas din parang dito yung mga nangingialam, nakisawsaw, or a third person. Lumabas din po ito, pero I believe tapos na to eh. Ma-overcome nyo rin po ito. Sabi ng dalawang card dito. Lumabas din to kanina sa 7 cards nyo. Tandaan nyo, nangingialam, nakisawsaw, naninira, or a third person nga na nanggugulo. So you have to move forward. Pero matatapos to ha, overcoming obstacles, babangon ka like the rising phoenix. At ito yung naghihintay sa'yo. Wheel of Fortune. Diba ang ganda? Kaya nga sinabi ng yung angel number 77 kanina na i-release mo na tong nakikita ko dito sa dalawang card na ito. Itong mga hard times, old patterns, habits, fears, struggles, obstacles. Basta kailangan mo ma-overcome yan. Kasi ito yung naghihintay sa inyo, destiny. Good luck, good karma. Wishes sumubas din kanina. Tandaan nyo, magkakaroon din ng happiness. Sa mga single dyan, may chance na may meet mo yung new romantic partner. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, na dalawang card na mismo nagsabi dito na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakikita ko dito magkakaayos kayo. Kumbaga, you're moving from a painful cycle to happiness. So, embrace this new situation na dumating sa iyo. Buhay. Changes to or blessings. Yes. Kumbaga, sinabi dito, mag-focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Let go mo na po ang hindi mo makontrol. Sinabi din kanina, di ba? Na mas piliin mo yung inspiration, mas piliin mo yung makontrol mo para kasi ito yung magbibigay ng inner peace sa iyo. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Aries, see you tomorrow. Maraming salamat.